ito pala, bahagi lang ito ng napakalaking pera ng ating bansa na pinagpaparte-partehan sa project o pinagpaparte-partehan lang ng mga gahaman ng mga politiko. Okay? Sa Kongreso, Senado, at kung saan-saan pa, maging sa Executive Department. Sa nakalipas na mga panahon, at ngayon lang po ay talagang nagkabukuhan na sa ilalim ng Marcos administration. Ito po ay kabilang sa mga inirekomenda ng ICI, Independent Commission for Infrastructure, matapos ang kanilang initial na investigasyon laban sa 8 na mga kongresista na pinangunahan ni Saldico na siyang isa sa mga nag-resign na at nagtatago o puganti na sa kasalukuyan. Just imagine, dito lang ho sa 8 congressman ito na inirekomendang kasuhan ng plunder at korupsyon ng ombudsman sa Sandigang Bayan, 81.2 billion pesos. Wow! Pera po natin ito, kaya hindi man natin sinabing guilty na sila, pero bakit ganito ang ginawa nila? Nadala nilang mga project sa kailang mga distrito, pero binaha pa rin tayo. Nagkaduda pa rin sa kung bakit may ghost project, substandard na project. Magkaano kaya ang kiniti nila rito sa napakalaking pera? 81.2 billion. Initial pa lang po ito na nadiscover sa 8 congressman. 10% umano ng mahigit na 300 congressman ang posibleng may problema sa graft in corruption. Sa Kongreso pa lang po ito. Ito yon. At nangunguna rito ay si Mr. Ko, Congressman Ko, Saldico yan. 3.8 billion ang di umano'y naging project niya. Magkano ang komisyon niya? Grabe. Guardiola, yung sa Batangas. Ito malaki. 25. Tama ba ito? Wow. Laking pera nito 25.8 billion. Puro congressman ito. Congressman Ko, Congressman Guardiola, Congressman Ang, 40. Ito malaki. 40.4 billion. Congressman Nisay, 73.75 million. Ito medyo maliit ito pero malaki pa rin. Pancho, Congressman Pancho, ito yung sa Bulacan, 1.23 billion. Lara, ito yung sa Cagayan, 11 billion. Matuga, sa Mindanao ito, 8.74 billion. Rivera, ito yung sa Bulacan, di ba? Rivera sa Tarlac, hindi ako kakamali, sa Tarlac ito, Congressman, 2.31 billion. So, hindi ko lang kabisado rito itong Nisay at saka Ang kung saan congressman, pero nilaki rin nakuha nila. Nuulit ko, hindi ko sinabing kanilang ibinulsa itong lahat ng ito. Ito yung mga na-identify na project na kanilang pondong inilaan nila sa kailang mga project sa kailang mga distrito. Kung magkaano ang kinita nila dyan, hindi natin alam. Pero kung ating papakinggan at aalalahanin ng mga sinabi ng contractor at district engineer, 25 to 30% ang hinihiling, kinukuha ng mga punante, proponent, proponent ng project, hindi lang ponente, proponent ng project. Kayo na magkwenta, sa 1 billion lang, ang 10% yan, magkaano? 100 million. On 20%, 200 billion. Kung 30%, 300 billion. Wow! Ulitin ko ito'y inirekomenda ng ICI sa ombudsman na kasuhan ng plunder kasi pasok sa plunder. Under plunder law, 50 million lang pasok na. Non-bailable offense. Ito billion-billion na project. Kung magkano commission nila, hindi ko alam. Sila lang nakakaalam. Kung sila magdi-deny, karapatan nila yon. Maghuhugas kamay, yun naman ang gagawin nila. Pero, ang ICI at saka po ang ombudsman ang sila hong nakakakita nito. Wow! 8 congressman pa lang ito. Kaya pag pinagsama-sama mo yung mga project ng mga senador, dati kasalukuyang senador, 10% ng 320 ng mga congressman,
bilang mga proponent ng project, nakakalulang bilyon. Aabot talaga sa trilyon. Ang pinag-uusapan dito ay maaaring 1 taon o 2 taon lang. Ay 10 taon ito eh. 10 taon na na-discover ang korupsyong ito. 2016 hanggang 2025 ng July ngayong taong ito. Kasi nung nakaraang nung Aquino administration, ipinakulong niya yung mga korap. Sa Duterte administration, walang nakulong. So ngayon, sa Marcos administration, nakabukuhan na. Kaya dapat talaga silang makulong. At kanilang maipagtanggol ang kailang sarili sa paglilitis sa husgado. Kasi non-bailable offense ito. 8 congressman, initial pa lang, marami pang susunod. Ang mga senador ang ating inaabangan. Sino-sino ba yan? Ang dami senador. Dati at kasalukuyang senador. Ang isinasabit din, wala pang nakukulong sa kanila. Pero may narekomenda na nakasuhan. Nangunguna dyan si Bong Revilla na parang walang kadala-dala sa kasong plunder. At iba pa. Dahil yan inakasuhan na doon sa panahon ni Arroyo, yung PIDAP, pork barrel scam. Hindi ba? At saka si Jinggoy Estrada. Diyan yan pong katindi. Okay? Ito, ano naman ito? Grabe naman ito si Cayetano talaga. Gobyerno sinisisi pa ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagkawala o hindi pagpasok ni Bato de la Rosa. Kasi imagine, lahat na lang ang gobyerno sinisisi nyo. Kaya daw nagtatago si de la Rosa kasi walang assurance na puproteksyonan ng gobyerno itong si de la Rosa. Nawala daw yung karapatan, nawala daw ang due process para kay de la Rosa. Ano bang problema de la Rosa? Bakit hindi siya pumapasok? Kung naniniwala siyang wala pang warrant of arrest ang ICC, International Criminal Court, bakit siya nawawala? Kung ang pinag-uusapan ay due process, grabe naman kayo mga senador. Especially Duterte senador. Lalo na ito si Alan Peter Cayetano. Abogado ito ha. Wala daw due process kay Bato. Ay yung mga tinukhang nila, yung libu-libong namatay nung panahon ninyo. Ikaw noon, Cayetano ay Speaker of the House at Department of Foreign Affairs Secretary ng panahon ni Duterte. Bakit hindi ka sumisigaw ng katarungan, justice, para sa mga sibilyang natutukang? Wala kami narinig sa iyo. Ngayon na kinasuhan at akusado itong si Bato at ngayon nawawala sa chismis na merong warrant of arrest. Isasabihin mo walang due process at kasalanan ng gobyerno. Anong klaseng pag-iisip yan? Senador Cayetano, pag senador, ang sigaw mo, katarungan, due process. Pag sa mga sibilyan, nakakabingi ang katahimikan sa iyo. Wala kaming narinig sa iyo. Para ipagtanggol ang mga biktima ng tukhang ni Bato de la Rosa, ng mga pulis, at ni Duterte, yung amo mo dati, at ngayon ay parang ang dating amo mo pa rin. Yan ay ang aking opinion. Okay? So bakit ganon? Pag malalaking tao, ang sigaw nyo, due process. Pag malilit na tao, bulag-bingi kayo, ganon. Wow! Senador yan ha. Please like and share itong ating video.